Let's open the Bible, Ecclesiastes chapter 7, Buksan po natin sa Ecclesiastes chapter 7, verse 26. verse 26. Ecclesiastes chapter 7, verse 26. Ecclesiastes chapter 7, verse 26. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At nagbibigay lugod sa Diyos ay tatakas sa Kanya, ngunit ang makasalanan ay nakukuha niya. So in the last week, we already studied the first part of this verse. Nung nakaraang linggo, na pag-aralan na po natin ang unang parte ng chapter na ito. And today, we're gonna study the last part of this verse. At ngayong linggo, pag-aaralan po natin ang huling parte ng kapitulong ito. After I explained about our Christian life, after we get salvation, we're gonna study this verse. Pagkatapos kong maipaliwanag ang ating Kristiyanong pamumuhay, pagkatapos nating maligtas, pag-aaralan po natin itong talatang ito. Before and after we get salvation, our life is totally different. Bago tayo maligtas at pagkatapos nating maligtas, ang ating buhay ay magkaiba. In order to get salvation, we don't need our own work. Bago tayo maligtas, hindi po natin kailangan ng ating mga gawa. Through our work, we cannot pay the penalty of our sins. Sa pamamagitan ng ating mga gawa, hindi man natin kayang mabayaran ang kabayaran ng ating mga kasalanan. That's why Jesus came to this world to redeem all our sins. Kaya nga pumunta si Jesus dito sa sanlibutan upang tubusin ang ating mga kasalanan. We don't do anything. Wala po tayong ginawa. That's why the salvation is called the grace of God. Kaya nga ang kaligtasan, ito ay biyaya galing sa Diyos. And when we believe this, when we believe that Jesus already redeemed all our sins forever without any condition, we get salvation. Kapag tayo nanampalataya na tinubos na ni Jesus ang ating lahat ng mga kasalanan ng walang kondisyon, iyon po ay ang kaligtasan. We don't need to add our own work. Hindi po natin kailangan idagdag ang ating mga sariling gawa. Only by faith and God's grace, we get salvation. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya at sa pamamagitan lang ng biyaya, tayo maliligtas. So, through after we get salvation, we can start our Christian life. Kaya pagkatapos nating maligtas, maaari na tayong magpatuloy sa ating Kristiyanong pamumuhay. Then, before we got salvation, we were sinner. Kaya bago tayo maligtas, tayo po ay mga makasalanan. But when we get salvation, our position is totally different. Ngunit pagkatapos nating maligtas, ang ating posisyon na ay nagbago. We become the children of God. Ngayon, tayo na ay mga anak ng Diyos. That's why the Romans chapter 8 says, we call God our Father. Kaya nga sabi sa Romans chapter 8, tinatawag natin ng Diyos na Aba, ang ating Ama. So if we are servant, when we commit a sin, we can be fired. Kaya dati, nung tayo ay kapag tayo ay mga alipin at tayo ay nagkasala, maaari tayong alisin sa ating trabaho. But parents never give up the children. Ngunit ang isang anak, hindi po nila maaaring i-give up ang kanilang mga anak. That's why we never lose our salvation. Kaya nga hindi nawawala ang ating kaligtasan. So before we got salvation, when we commit a sin, we have to be judged and go to hell. Kaya nga bago tayo maligtas, kapag tayo nagkasala, tayo ay hahatulan at pupunta tayo sa impyerno. And even after we got salvation, we can commit a sin. Ngunit pagkatapos nating maligtas, maaari pa tayong makagawa ng mga kasalanan. But we already become the children of God. Ngunit tayo na ay mga anak ng Diyos. That's why when we commit a sin, there is a discipline. Kaya nga kapag tayo ay nagkakasala, may disiplina. Right? Yeah, that's right. C-I. No, that's right. T-I. D-I-S. S-C-I. Discipline. Yes po. There is a discipline, but not judgment.
May disiplina, ngunit hindi po ito kahatulan. So in order to recover the fellowship with God, we need to confess our sins. Kaya nga, para panumbalik ang ating relasyon sa Diyos, kailangan nating maipahayag ang ating mga kasalanan. So our position is immediately change it from sinner to children. Kaya nga kapag tayo naligtas, ang ating posisyon ay nagbago kaagad. Mula sa isang makasalanan, sa pagiging isang anak ng Diyos. But our condition is not changed totally immediately. Ngunit ang ating kondisyon ay hindi maaaring magbago ng kaagad-agad. So before we got salvation, we only have the sinful nature. Kaya bago tayo maligtas, meron tayong likas na pagkamakasalanan. But when we get salvation, the Holy Spirit dwells in us. Ngunit pagkatapos nating maligtas, ang Espiritu Santo ay nanahan sa atin. That's why since we get salvation, Holy Spirit fights against our sinful nature. Kaya nga kapag tayo naligtas, ang Espiritu Santo ay nakikipaglaban sa ating likas na pagkamakasalanan. Important thing is, the side which we feed well will win. Ang pinaka-importanteng bagay, kung sino ang pinapakain natin ng lubos-lubos, siya po ang mananalo. So food for the sinful nature is sin and the worldly things. Ang pagkain para sa ating likas na makasalanan, ito po yung kasalanan at mga makasanlibutang mga bagay. And spiritual food for the Holy Spirit is Word of God and prayer, fellowship. Ngunit ang pagkain naman para sa Espiritu Santo, ito po yung salita ng Diyos, panalangin at pakikisama. So, through these things, our Holy Spirit gets strength. Kaya sa pamamagitan ng mga tatlong bagay na ito, ang ating Espiritu Santo ay lalakas. Then He can control our sinful nature. At kung ganon, maaari niya nang kontrolin ang ating likas na pagkamakasalanan. And through the true church, God provides this spiritual food. At sa pamamagitan ng totoong iglesia, ibinibigay ng Diyos ang mga spiritual na pagkain na ito. So how can we find the true church? Kaya, paano natin mahahanap ang totoong iglesia? Romans chapter 10 says, through the saved people, God saved other people. Sabi sa Romans chapter 10, sa pamamagitan ng mga ligtas na brothers and sisters, ay ipinapahayag ang kaligtasan sa ibang tao. Then the 1 Corinthians chapter 1 says the group of saved people is true church. At sabi sa 1 Corinthians chapter 1, ang mga grupo ng mga ligtas na tao, ito po yung totoong iglesia. So if we get salvation, the group delivering the gospel to me is true church. Kaya kung tunay tayo na ligtas, ang grupo na nagdala ng kaligtasan sa atin, ito po yung tunay na iglesia. So without true church, we cannot get any spiritual food. Kaya pag wala yung totoong iglesia, wala po tayong makukuhang anumang spiritual na pagkain. Then Holy Spirit cannot get strength. Kaya yung Espiritu Santo ay hindi lalakas. We cannot control our sinful nature. Kaya hindi natin makokontrol ang ating likas na Then pagkamakasalanan. we cannot live for God. At kung gayon, hindi tayo makakapamuhay na sang-ayon sa kalooban ng Diyos. So the first step to live for God after we get salvation is to abide in the true church. Kaya nga, ang unang hakbang upang tayo mamuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos ay manatili sa totoong iglesia. So even though you don't know these old things, anyway, if you abide in the true church, God will teach you one by one and make you grow up in the faith. Kaya nga, kahit hindi nyo po alam ang lahat ng mga bagay na ito, kung kayo po ay mananatili sa totoong iglesia, tutulungan po kayo ng Diyos na maunawa ng mga bagay na ito at kayo po ay lalago sa pananampalataya sa Diyos. Naintindihan po? Pastor, I cannot understand these old things today. Kaya may nagtanong, Pastor, hindi ko po naunawaan ang lahat ng mga bagay na ito ngayong araw. Don't worry, just attend the Sunday sermon. Huwag ka pong mag-alala. Manatili ka lang at mag-join ka lang sa mga Sunday And just sermon. follow the other brothers and sisters. At sundan nyo lang po ang hakbang ng mga ibang mga brothers and sisters. Then one by one, you will learn and God will make you, God will use you to save other people. At paunti-unti mauunawaan mo po at darating ang panahon na gagamitin ka rin ng Diyos. Today, we're going to study the Ecclesiastes chapter 7, verse 26. Ngayon, pag-aaralan po natin ang Ecclesiastes chapter 7, verse 26. I find more bitter than death the woman whose heart is snares and nets.
At natuklasan kong mas mapait kaysa kamatayan ang babaeng ang puso ay may silo at mga bitag, whose hands are fetters. na ang kanyang mga kamay ay may mga panali. So as we studied, this woman indicates the Satan. Kaya kapag pag-aaralan natin ang bagay na ito, itong babaeng ito ay si Satanas. Satan wants to tempt us and destroy our Christian life. Si Satanas gusto niya po tayong tuksuin at sirain ang ating Kristiyanong pamumuhay. When we are tempted, we are like in the fetters. Kaya kapag tayo ay natukso, tayo ay parang nasa bitag. So even though we want to we want to move forward and live for God, we cannot do it. Kaya kahit gustuhin man nating mamuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos, hindi po natin ito magagawa. Then the Revelation chapter 12 verse 9 says, the Satan is called the deceiver, who deceive all the world. Kaya sabi sa Pahayag chapter 12 verse 9, si Satanas ay isang deceiver na dinideceive niya ang lahat ng mga tao. Liar. Ay isang sinungaling na nagsisinungaling sa lahat ng mga tao. So by telling a lie, the Satan wants to destroy our Christian life. Yeah, sa pamamagitan ng pagsasalita ng kasinungalingan, si Satanas ay maaari niyang sirain ang ating Kristiyanong pamumuhay. What do you think? The Satan tempt the unsaved people more or saved people more? Ano po sa tingin niyo? Si Satanas ba ay tutuksohin niya yung mga hindi ligtas o yung mga ligtas? Ligtas o hindi ligtas? Ligtas. Oh. Think about this. The unsaved people are already supposed to go to hell. Pag-isipan niyo po ito, ang mga ligtas na tao ay dapat, bago sila maligtas, pupunta dapat sila sa impyerno. The hunter shoot 2 deers. May isang hunter na bumaril ng dalawang usa. Then 1 deer immediately died. Yung isang usa, namatay kaagad. And 1 deer got the shock, but the bleeding and ran away. May isa na natamaan at nagdurugo, pero nakatakbo pa. Then which deer does this hunter chase? Kung gayon, anong usa yung hahabulin ng hunter? Dead deer or living deer? Yung namatay na usa o yung buhay na usa? Living deer. Because dead deer is already his deer. Yung buhay na usa, kasi yung patay na usa ay pag-aari na po nung hunter. So the unsaved people, they already dead spirit and they are supposed to go to hell. Kaya yung mga hindi ligtas na kaluluwa, meron silang patay na espiritu, kaya sila ay pag-aari na ni Satanas at mapupunta sa impyerno. So with worldly things, they tempt not to be interested in the salvation. Kaya sa pamamagitan ng mga makabundong mga bagay, tinutukso sila ni Satanas upang hindi nila hangarin ang kaligtasan. But when we get salvation, our spirit is alive. Pero nung tayo naligtas, ang ating espiritu ay nabuhay. Then as much as we work for the Lord, we can save other people. Kaya kung tayo ay namumuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos, maaari nating maligtas ang ibang mga tao. So in order to stop bearing the fruits, the Satan tempt the saved people more. Kaya ang ginagawa ni Satanas upang hindi tayo mamunga at makapagligtas ng kaluluwa, tinutukso tayo ni Satanas. So we should know the strategies of Satan. Kaya dapat alamin natin kung ano ba yung ginagawa ni Satanas. And today we're gonna study the last part in verse 26. At ngayon po pag-aaralan natin yung huling parte ng talata. The next 26. part, he who pleases God shall escape from her, but the sinner shall be trapped by her. Ang nagbibigay lugod sa Diyos ay tatakas sa Kanya, ngunit ang makasalanan ay nakukuha niya. So he who pleases God shall escape from her and will be blessed. Ang nagbibigay lugod sa Diyos ay tatakas sa Kanya at gagantimpalaan ng Diyos. So who can please God? So sino ba ang maaring makalugod sa Diyos? Who can be blessed by God? Sino ba ang pwedeng biyayaan ng Diyos? What kind of blessing does God prepared for the people who please God? Anong klase ng biyaya ang inihanda ng Diyos sa mga taong gumagawa ng ikalulugod ng Diyos? Today we're gonna study about this part. Ang bagay na ito ay pag-aaralan natin ngayong araw.
When we trust in God, we can overcome. We are not easily tempted by Satan. Kung tayo ay may tiwala sa Diyos, hindi tayo agad-agad matutukso ni Satanas. Especially we have to believe that God is good, God is always good, and God is always right. Lalo na kung tayo ay naniniwala na ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay laging tama. If this faith becomes weak, we start to complain. Kung ang ating pananampalataya ay hihina, maaaring mag-umpisa tayong mag-complain sa Diyos. Then Satan can tempt us. Kung easily. ganun, si Satanas ay tutuksihin niya tayo. Let's look at the Job chapter 1. Tignan po natin sa Job chapter 1. Job lost everything. Si Job, nawala lahat ng sa kanya. At that time, he really believed that there must be the will of God. Ngunit sa oras na yon, naniniwala pa rin siya na may kalooban ng Diyos sa mga nangyayari sa kanya. And if he complained, probably he was tempted by Satan. Kung siya ay nagreklamo, maaaring siya ay tinukso ni Satanas. But he really believed that the verse 21 and 22. Ngunit siya ay naniniwala doon sa nakasulat sa verse 21 and 22. 21, would you read? At sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So, it means, I didn't bring anything when I was born. Ang ibig sabihin nito, wala akong dinala nung ako'y ipinanganak dito sa mundo. Right. When we are born, our hands were empty. Nung tayo pinanganak, walang anuman ang nasa ating kamay. When we die, our hands will be empty. Ganun din, kapag tayo ay namatay, walang anuman ang madadala natin sa ating So kamay. it means while we are living in this world, whatever we have, that is given by God. Ang ibig sabihin nito, anuman nung meron tayo dito sa mundo, iyon ay binigay ng Diyos sa atin. So the Job really believed that everything is given by God. That's why even though I lost something, God took it. Kaya naniniwala si Job na lahat ng mga bagay na meron siya ay binigay ng Diyos. Kaya kapag nawala ang bagay na iyon, naniniwala siya na iyon ay kinuha ng Diyos. So the verse 22, let's read it together. 3, 2, 1. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kasamaan ng Diyos. So he didn't complain and blame God. Kaya hindi siya nagreklamo at sinisi ang Diyos. That's why his heart was protected. Kaya ang kanyang puso ay pinrotektahan ng Diyos. But if our faith becomes weak and start to complain God, the Satan really tempt us. Ngunit kapag ang ating pananampalataya at humina at mag-umpisa tayong magreklamo sa Diyos, maaaring tuksuhin tayo ni Satanas. When we study the life of Joseph, we cannot find even one single verse he complained. Kapag ating pag-aaralan ang buhay ni Jose, wala tayong makikita na anuman na kahit minsan ay nagreklamo siya sa Diyos. When his brothers sold him to the Egypt as a slave, he didn't complain. Nung ibinenta siya ng mga kanyang mga kapatid sa mga Ehipto, minsan hindi siya nagreklamo. He believed that there must be the will of God. At naniniwala siya na may kalooban ng Diyos. And he was misunderstood by the Potiphar's wife, the Potiphar. So he was put in the prison. At hindi siya naunawaan ng asawa ni Potiphar, kaya siya ikinulong. But he didn't complain. Ngunit hindi pa rin siya nagreklamo. And even though nobody helped him and everyone forgot him, he didn't complain. At kahit walang tumulong sa kanya at nakalimutan siya ng lahat ng mga tao, hindi pa rin siya nagreklamo sa Diyos. That's why his life really pleases God. Kaya dahil dun, ang kanyang buhay ay naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. He didn't blame God. Why? Lord, you give me this kind of suffering. Hindi niya sinisi ang Diyos. Bakit, Panginoon, binigay mo sa akin ang mga bagay na ito? I just live according to your will.
Ako'y namumuhay lamang na sang-ayon sa iyong kalooban. I didn't commit a sin. Hindi ako nagkasala sa iyo. But why you give me these kind of trials? Pero bakit mo binibigay sa akin ng ganitong mga pagsubok? He didn't complain. Hindi siya nagreklamo. He just calm and believe there must be the will of God. Siya ay naniwala na merong kalooban ng Diyos sa nangyayari sa kanya. That's why God was really pleased and used him. Kaya sobrang nalugod ng Diyos sa kanya at ginamit siya ng Diyos. Sometimes, when our faith becomes weak, we easily complain. May mga pagkakataon ng ating pananampalataya ay humihina, kaya tayo nagrereklamo sa Diyos. We already know what happened in the wilderness after Exodus. Alam na po natin kung anong nangyari sa ilang dun sa Exodo. Israel people were slaves for 400 years. Ang mga Israelita ay naging mga alipin ng 400 years. So when their children were born, they already became slaves. Kaya nung pinanganak ang kanilang mga anak, sila ay mga alipin na. But God sent the Moses and saved these all Israelites. Pero anong ginawa ng Diyos? Pinadala niya si Moses upang iligtas ang mga Israelita. But in the wilderness, when they faced on the difficulties, they start to complain. Pero nung nasa ilang na sila, nung nakaranas sila ng mga pagsubok, nag-umpisa na silang magreklamo sa Diyos. Sobrang init. And we are so hungry. Nagugutom sila. We really miss our meat and the garlic and other things in Egypt. Naalala nila yung mga kinain nila sa Ehipto. So it means like, my life was better before I got salvation. Parang ibig sabihin nun, parang mas maganda pa yung buhay ko nung bago ako maligtas. God heard that. Naririnig po yun ng The Bible Diyos. says God heard their complaint. Sabi ng Biblia, narinig ng Diyos ang kanilang mga reklamo. Then what did God do? Kaya anong ginawa ng Diyos? God sent the fiery serpent and let them bite the Israelite who complained. Kaya ang ginawa ng Diyos, nang padala ng mga ahas at sila'y kinagat yung mga nagrereklamo sa Diyos. So it means the Satan works in the people who complain. Kaya ang ibig sabihin nun, si Satanas ay gumagawa dun sa mga taong nagrereklamo sa Diyos. They should have been thankful before God because they were slave, now they become free. Ang dapat ngang ginawa nila, dapat magpasalamat sila dahil dati sila yung mga alipin at ngayon ay mga malaya na. Even though they have many difficult things in the wilderness, God already promised the land of Canaan. At kahit ganun pa man, na napakadaming kahirapan dun sa ilang, di ba sinabi na ng Diyos na maging mabuti ang kanilang kalagayan sa pupuntahan nila. So the wilderness was not their final destination, Kaya ang ilang, hindi po ito yung final destination po nila. final place. Hindi It's po- not final place. Hindi ito po yung huling lugar kung dapat sila naroroon. They have to go to land of Canaan. Ang kanilang kailangang gawin ay pumunta sa lugar ng Kanaan. But while they are staying in the wilderness, they didn't wait and start to complain. Pero habang sila'y nandun sa ilang, sila ay nagreklamo sa Diyos at hindi makapaghintay. That's why Satan works in the Israelite. Kaya si Satanas ay gumawa at tinukso yung mga Israelita. But let's look at the life of Apostle Paul. Pero tignan natin ang buhay ni Apostol Pet. Let's look at Acts chapter 16. Tignan po natin sa Gawa, chapter 16. Acts chapter 16, verse 25. Gawa, chapter 16, verse 25. Acts chapter 16, verse 25. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit nang maghahating gabi na, si Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at sila'y pinapakinggan ng mga bilanggo. They were in the Apostle Paul and Silas. When they preached the gospel, they were arrested and put in the prison. Nung si Pablo at si Silas ay nangaral ng salita ng Diyos, sila ay ikinulong. Then, they were not depressed. Pero hindi man lang sila nanlumo. They didn't complain. Hindi sila nagreklamo. Lord, we just preach the gospel as according to your will. Maaari nilang sabihin, Panginoon, di ba nagpahayag lang kami ng iyong salita sang-ayon sa iyong kalooban? Then why you didn't protect us and put us in the prison? Kung gayon, bakit hindi mo kami pinrotektahan at ikinulong mo po kami? Instead of complain, they praise the Lord. Ngunit sa halip na sila ay magreklamo, sila ay
pumuri pa sa Diyos. Their heart was full of delight. Ang kanilang puso ay puno ng kagalakan. They were happy Sila ay masaya because they really believed that even though they are in the prison, there must be the God's guidance and the God's will. dahil naniniwala sila, bagamat andun sila sa kulungan, alam nila na may kalooban ng Diyos dun sa nangyayari sa kanila. Bible says when they praised the Lord, the prisoners were listening to them. Kaya sabi ng Biblia, nung pinupuri nila ang Diyos, ang mga bilanggo ay nakikinig sa kanila. Think about this. If they complain, prisoners listening their complaint. Pag-isipan niyo po ito. Kung sila ay nagreklamo, anong narinig ng mga bilanggo? Yung kanilang mga reklamo. And when they are depressed, prisoners listening their depression. Kung sila naman ay nanlumo, ang mapapakinggan ng mga bilanggo ay ang kanilang panlulumo. But they praised the Lord, so the prisoners were listening to their praise. Ngunit pinuri nila ang Diyos, kaya ang naririnig ng mga bilanggo ay ang kanilang papuri sa Diyos. Unsaved family and the friends, they are listening to us. Ang ating mga hindi ligtas na pamilya at mga kaibigan, sila ay nakikinig sa atin. You said you get salvation and believe in God. Sabi mo, naniniwala ka sa Diyos at ikaw ay naligtas. But because of these problems, you are so depressed more than us. Pero nung natanggap mo itong problemang ito, mas na-depress ka pa kaysa sa amin And you complain to God and other people. at mas nagrereklamo ka pa sa Diyos at sa ibang mga tao. And where is your God? Kung gano'n, nasaan ang Diyos mo? Where is your Savior? Nasaan ang iyong tagapagligtas? But even though we are faced on the difficulties, if we praise the Lord and never complain, they got amazed. Pero kung meron tayong kahirapan, at bagamat may kahirapan, ngunit pinuri pa natin ang Diyos, sila ay mamamangha sa atin. Tama po ba? So if we complain, Satan is working in us. Kaya kung tayo'y magreklamo, si Satanas ay gagawa sa atin at tutuksohin tayo. The Satan have the meeting how to make people stumble. May meeting si Satanas upang paano matisod ang mga tao. Ultiga Church and Philippine Life Admission, brothers and sisters are getting grow up in the faith. It's a serious problem. Sabi nila, yung Ortigas Church at yung Philippine Life World Mission ay talagang lumalago sa kanilang pananampalataya. Ito ay seryosong problema. So we should have the meeting. The agenda is how to make Christians stumble. Kaya kailangan pag-usapan natin ang bagay na ito at ang ating pag-uusapan ay kung paano sila matitisod. What's the good idea? Ano yung magandang ideya? Then when Satan says, I'm gonna share I'm gonna make them have a question, doubt about Bible. Kaya yung isang Satanas, sinabi niya, ang gagawin ko, gagawa ako ng paraan upang questionin nila ang Biblia. Then the chief Satan says, you don't know? There are so many evidences to prove that the Bible is true. Kaya yung isang pinuno ng mga Satanas, sabi niya, hindi mo ba alam na ang Biblia, napakarami ng mga ebidensya upang patunayan na ang So Biblia ay even though totoo? they have a doubt, they easily overcome. Kaya kahit na meron silang kine-question nila yung bagay na yon, mabilis nilang mapagtatagumpayan yung bagay na Then yon. another Satan suggests, I have a good idea. We're gonna persecute them, and whenever they preach the gospel, we kill them. Kaya yung isang Satanas naman, sabi niya, usigin natin sila. At kapag pinahayag nila ang ebanghelyo, papatayin natin sila. Then chief leader says, you don't study the history of Christianity? Kaya sabi naman nung pinuno ng mga Satanas, sabi niya, di mo ba pinag-aralan yung kasaysayan ng mga Kristiyano? We already used the weapon. We used to kill all the Christian at the time of Rome. Ginawa na natin yung mga bagay na yon, pinatay natin yung mga sinuunang mga Kristiyano. But what happened? Pero anong nangyari? Their faith becomes more solid. Ang kanilang pananampalataya ay naging mas matatag pa. They pray more. They rely on God more. Sila ay nanalangin ng higit pa. Sila ay umasa pa sa Diyos ng higit pa. Even while they were burned, they praised the Lord. Kahit sunugin pa natin sila, pinupuri pa rin nila ang Diyos. So how many souls we lost because of that? Kaya
Ilang mga kaluluwa yung nawala sa atin dahil dun. Other people are moved, that's why they believe in Jesus. Yung ibang mga tao nung nakita nila yung bagay na yun, ay mas nanampalataya sila, kaya mas naniwala sila sa Diyos. That weapon is not working. Kaya yung bagay na yun, hindi yan pwede. Then another Satan says, I have another idea. Let's use the concern. Kaya may isa pang Satanas na nagsabi, gamitin natin yung kanilang mga concern. We can encourage them to attend the church. Pwede nating imbitahin sila na pumunta sa church. We can encourage them to join the fellowship. Encourage natin sila na dumalo sa mga fellowship. But let's put all the concern and worry in their heart. Pero ilagay natin yung lahat ng mga concern at lahat ng mga worries sa kanilang puso. Then they start to compare their situation with other people. At kung magkakanon, ikukumpara nila ang kanilang sitwasyon sa ibang mga tao. Then they start to complain. At mag-umpisa silang magreklamo. Then we can work in their heart. At kung ganon, maaari nating tuksuhin ang kanilang puso. The Satan leader said, that's a good idea. At sabi ng leader ng mga Satanas, magandang ideya yan. Little by little, not to make them recognize, little by little, put the concern in their heart. Ang paunti-unti upang hindi nila malaman kaagad, nilagay ni Satanas ang concern o mga alalahanin sa kanilang puso. Make them complain. At kung ganon, sila ay magrereklamo. Let's look at that was the strategy of Satan. Yun po ang strategy ni Satanas. Let's look at the 1 Thessalonians. Tingnan po natin sa unang Tesalonika. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Unang Tesalonika, Kapitulo 5, 16 to 18. verse 16 to 18. Unang Tesalonika, chapter 5, verse 16 to 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. There are so many things, so many reasons why we are thankful. Napakaraming mga bagay ang dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. When we remind that, we are joyful. Kung maaalala lang natin ang mga bagay na yon, maaari tayong magalak. So, verse 16, rejoice always. Kaya sabi sa verse 16, magalak kayong lagi. And to keep our heart, we have to pray. So, verse 17, pray without ceasing. At upang mapanatili ang ating puso, kailangan nating manalangin. Kaya sabi sa verse 17, manalangin kayong walang patid. Then, verse 18, in everything, give thanks again. We can give thanks again. At sabi sa verse 18, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Kailangan nating magpasalamat. Then we can be joyful always again. At kung ganon, tayo ay magagalak palagi. So if we complain, Satan can easily tempt us and work in us. Kaya kung tayo magrereklamo, si Satanas tutuksuhin tayo. But if we never forget the God's grace and everything is given by God, we can be always thankful. Kaya kung maalala natin na ang lahat ng mga bagay ay galing sa Diyos, maaring magkaroon tayo ng pusong nagpapasalamat. I had the tutoring. I was a tutor when I was a college student. Meron akong, nagpa-tutor ako nung ako ay estudyante pa sa kolehiyo. Then I taught the high school students. At pagkatapos nun ay nagturo ako sa mga high school na student. Then during the class, I worried one day. I worried he probably hungry. At nag-aalala ko nung sa klase na yon na maaaring may mga taong nagugutom. So I prepared the bread and milk. Kaya naghanda ako ng gatas at tinapay. Then he complained, the teacher, why you prepare the white milk? I love the chocolate milk.
Kaya yung isang estudyante ay nagreklamo, sabi niya, "Teacher, bakit ang nihanda mo ay yung white milk? Ang gusto ko po, yung chocolate milk." I really got angry. Kaya ako po ay nagalit. Bring it. You Halika. are not worthy to eat anything. Halika, hindi ka worthy na pakainin ng kahit anuman. Then he said, "Oh, okay. Even the white milk, I'm gonna eat. I'm very hungry." Kaya sabi niya, "O sige, kahit na yung white milk, iinumin ko na." No. You are not worthy. So I ate all. Kaya sabi ko, hindi. Kaya ininom ko po lahat. And next time, I brought him to the market and choose one drink. Kaya sa isang araw, dinala ko siya sa isang tindahan at sinabi ko sa kanya, mamili ka ng gusto mong inumin. And he picked up the soda, and right after he received, he opened it and was about to drink. Kaya pumili siya ng isang soda at binuksan niya kaagad at iinumin na sana niya. Then he remembered he was scolded if he doesn't give thanks. At naalala niya na siya ay papagalitan kapag hindi siya nagpasalamat. So when he was about to drink, he remembered. And he looked at me and said, "Thank you, teacher." Kaya nung iinumin na niya, naalala niya yung bagay na yon at sabi niya, "Salamat, teacher." Then I said, "You are late. Bring it." Kaya sabi ko sa kanya, huli na ang lahat. Then I Dali mo dyan. drink all. At ang ginawa ko, ininom ko po lahat. Next week, I bought the one drink for him again. Pagkatapos ng isang linggo, bumili na naman ako ng isang inumin para sa kanya. Then when he received it, he said, "Thank you, teacher. Kaya Salamat po." Kaya ang ginawa niya, nung natanggap niya yon, nagpasalamat po siya kaagad. Then I allow him to drink. At nung panahon na yon, hinayaan ko na siyang inumin yung... It took two or 3 weeks to make him say, "Thank you." Gumugol ito ng 2 o 3 linggo upang matutunan lang niyang magpasalamat. Even though we receive the grace, sometimes we complain. Kung kahit na nakatanggap tayo ng biyaya, nagrereklamo pa rin tayo sa Diyos. We receive everything, but we complain. Natanggap na natin ang lahat, pero nagrereklamo pa rin tayo. We get salvation by the sacrifice of Jesus, but we complain. Naligtas na tayo sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus, pero nagrereklamo pa rin tayo. If we complain about what we already received from God, there is no reason for God to give us some more blessing. Kung nagrereklamo tayo sa mga bagay na natanggap na natin mula sa Diyos, wala na tayong maipagpapasalamat pa sa Diyos. Let's look at the Ephesians chapter 6. Tignan po natin sa Efeso, Kapitulo 6. Ephesians chapter 6, verse 11. Efeso, chapter 6, verse 11. Would you read? Isuot ninyo ang buong kasuotang pangdigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Here is the whole armor of God. Andito po yung buong kasuotang pandigma ng Then Diyos. verse 16, here is a very important things to defend ourselves. At sa verse 16, andito yung mga napaka-importanteng mga bagay upang depensahan ang ating sarili. The verse 16, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Above all, it means this is very important. Sa lahat ng mga bagay, ang ibig sabihin nito, ito ay napaka-importante. Taking the shield of faith. We should have the shield of faith. Taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Kailangan taglayin natin ang kalasag ng pananampalataya. Satan shoot the arrow of the fire. Si Satanas ay What do you call the arrow? shoot. Huh? Mana. Pana. So, si Satanas ay titira ng pana na may apoy. Shoot. Pana. Apo. Satan always shooting the pana. Okay. Si Satanas ay laging laging pumapana.
Naintindihan po? Then how can we defend ourselves? Kung ganun, paano natin didepensahan ang ating sarili? The faith is the shield. Kaya Faith. ito'y sa The pamamagitan shield of faith. Ito'y sa pamamagitan ng kalasag ng pananampalataya. So it means if we don't believe that God always right and always good, whenever the Satan shoot the arrow of the fire, we got shocked. Kaya kung di na tayo nananampalataya na ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay tama, every time na papanahin tayo ni Satanas ay tayo ay matatamaan. So we should be careful not to complain before God. Kaya kailangan nating mag-ingat na hindi magreklamo sa harapan ng Diyos. Then let's look at the Nehemiah chapter 8. Tignan po natin sa Nehemiah chapter 8. Nehemiah chapter 8, verse 9 and 10. Nehemiah chapter 8, verse 9 to 10. Verse 9 first. Would you read? Verse 9, si Nehemias na takapamahala, ang pari at eskribang si Ezra at ang mga Levita na nagturo sa bayan ay nagsabi sa buong bayan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong tumangis ni umiyak man, sapagkat ang buong bayan ay umiyak ng kanilang marinig ang mga salita ng kautusan. The background is because of the sin, Israel people became captive and captured to Babylonia. Ang background po nito, dahil sa mga kasalanan ng mga Israelita, sila ay sinakop ng bansang Babylonia. But by the grace of God, they return and start to build the temple. Pero sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sila ay nakabalik at inumpisahan na naman nilang i-build ang templo ng Diyos. Then Ezra taught the Bible. Kaya ang ginawa ni Ezra, ipinahayag niya ang Biblia. Then when the Israelites heard about the Bible, they really repent about their sins. Kaya nung narinig ng mga Israelita ang patungkol sa Biblia, sila ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan. And they cried a lot. At sila ay tumangis. Then the verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Pagkatapos ay kanyang sinabi sa kanila, humayo kayo sa inyong lakad, kumain kayo ng masarap na pagkain at uminom kayo ng matamis na alak. At magpadala kayo ng mga bahagi sa mga walang inihanda sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon. Huwag kayong malungkot sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ay inyong kalakasan. Do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. Huwag kayong malungkot sapagkat ang kagalakan ng Panginoon ang inyong kalakasan. What does it mean? Anong ibig sabihin nito? Sometimes we feel guilty about our sin. Minsan, iniisip na nagigilty tayo dahil sa ating mga kasalanan. And we are sad. At tayo nalulungkot. And we reflect ourselves and we are so blame ourselves. At sinisisi natin ang ating sarili. But that's not what God wants. Pero hindi ito yung gusto ng Diyos. Do not sorrow. Huwag kayong malungkot. So eventually, what God wants from us is return to God and be used by God again. Ang totoong kalooban ng Diyos ay bumalik tayo sa Diyos para magamit tayong muli ng Diyos. What does it mean? The joy of the Lord. Anong ibig sabihin ng kagalakan ng Panginoon? The joy of the Lord is your strength. It means, the Bible says, God is the Word of God. That's why, living according to the Word of God, loving the Word of God, obeying the Word of God, is the joy of the Lord. Sabi dito, kagalakan ng Panginoon ang inyong kalakasan. Anong ibig sabihin nito? Ang Diyos ay ang salita ay ang Diyos. Kaya ang mamuhay tayo na sang-ayon sa salita ay ang kagalakan ng Diyos. Living according to the Word of God is the joy of the Lord. Ang mamuhay na sang-ayon sa salita ng Diyos ay ang kagalakan ng Diyos. Obeying the Word of God is the joy of the Lord. Ang pagsunod sa salita ng Diyos ay ang kagalakan ng Diyos. Loving the Word of God is the joy of the Lord. Ang mahalin ang salita ng Diyos ay ang kagalakan ng Diyos. So when we live according to the Word of God is our strength. Kaya kung tayo'y mamuhay
na sang-ayon sa kalooban ng Diyos o salita ng Diyos, iyon ay ating magiging kalakasan. These people can be blessed before God. Ang mga taong ito ay maaaring mabiyayaan ng Diyos. So, instead of our money and our career or our experience, we have to rely on the Word of God. Kaya instead na yung ating mga pera, ang ating mga trabaho o ating mga naranasan, kailangan nating mas manampalataya o have faith sa Diyos. The Bible says, Ecclesiastes chapter 7 says, he who pleases God, let's look at the Ecclesiastes chapter 7 again, the Tingnan po. verse 26, the last part. He who pleases God shall escape from her. Sabi dito sa Ecclesiastes chapter 7 verse 26 sa huling parte, ang nagbibigay lugod sa Diyos ay tatakas sa Kanya. So, those who have the faith can please God. Kaya kung sino man na may pananampalataya ay magbibigay lugod sa Diyos. Those who don't complain and trust in God, no matter what happen, can please God. Ang sino mga hindi nagrereklamo at nagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay lugod sa Diyos. So, these people can be blessed. Kaya ang mga taong ito ay maaring mabibiyayaan ng Diyos. What kind of blessing we have? Anong klaseng biyaya ang matatanggap natin sa Let's Diyos? look at the Ecclesiastes chapter 2, Tingnan po natin sa Ecclesiastes chapter 2, verse 26. verse 26. God gives wisdom and knowledge and joy to a man who is good in his sight. 26. The chapter 2, verse 26. Ecclesiastes. Sabi dito sa Ecclesiastes chapter 2 verse 26, sapagkat ang tao na kinalulugdan ng Diyos ay binibigyan niya ng karunungan, kaalaman at kagalakan. In his sight, who is good in his sight. It means the man who pleases God can have the wisdom and knowledge. Kaya ang ibig sabihin nito, ang sinuman na nagbibigay lugod sa Diyos ay bibigyan niya ng karunungan at kaalaman. When the Ecclesiastes, is that right? When King Solomon offered the 1,000 offering to God, he received the wisdom. Nung si Haring Solomon ay nagbigay ng 1,000 handog sa Diyos, nakatanggap siya ng karunungan. When he pleased God, God gave him the wisdom and knowledge. Nung kinululugdan niya ang Diyos, binigyan siya ng Diyos ng karunungan at kaalaman. So when we make God pleased, we can understand deep things in the Bible. Kapag nalugod ang Diyos sa atin, maaaring maunawaan natin ang mga malalalim na bagay sa Biblia. Also, when we make God pleased, God even give us the wealth. At kapag ang Diyos ay higit na nalugod sa atin, maaaring bigyan tayo ng Diyos ng mga kayamanan The physical blessing also. at mga physical na pagpapala. Let's look at the Exodus chapter 3. Tingnan po natin sa Exodo chapter 3. Exodus chapter 3 verse 21. Exodo chapter 3 verse 21. When the Israel people's heart were ready, God decided to bring Israelite from Egypt. Nung handa na ang puso ng mga Israelita, nagdesisyon ng Diyos na tulungan silang makatakas sa Ehipto. Their prayers reached to God. Ang kanilang mga panalangin ay umabot sa Diyos. And that time, when God promised the Exodus, God also promised the physical blessing. At nung panahong iyon, nung pinramis ng Diyos ang Exodo, pinramis din po niya ang mga physical na pagpapala. Verses 21 and 22, would you read?
pagkakalooban ko ang bayang ito ng biyaya sa paningin ng mga Ehipsyo. At sa pag-aalis ninyo ay hindi kayo aalis na walang dala. Bawat babae ay hihingi sa kanyang kapwa at ang dayuhan sa kanyang bahay ng mga hiyas na pilak, mga hiyas na ginto at mga damit. At inyong ipapasuot sa inyong mga anak na lalaki at babae. Sa ganito ay inyong sasamahan ang mga Ehipsyo. Yes. So the God promised, when you go out of the Egypt, I'll give you all the jewelry and whatever you want from Egyptian. At pinangako ng Diyos na bibigay ng Diyos ang mga physical na pagpapala, itong mga lahat ng mga physical na pagpapala na ito. So this promise was achieved in the Exodus chapter 12. Ang pangakong ito ay naisakatuparan sa Exodo chapter 12. So if we please God, God give us even the physical blessing. Kaya kapag nalugod ang Diyos sa atin, maaaring ibigay ng Diyos sa atin pati ang mga physical na pagpapala. And let's look at the Proverbs chapter 16. Tingnan po natin sa Kawikaan chapter 16. And here is another blessing for the people who please God. At nandito yung isa pang pagpapala na binibigay ng Diyos dun sa mga kinalulugdan niya. Very important blessing. Napaka-importanteng pagpapala. The Proverbs chapter 16 verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kapag ang mga lakad ng tao sa Panginoon ay kasiya-siya, kanyang pinagkakasundo maging ang mga kaaway niya. If we please God, He makes even His enemies to be at peace with Him. Kapag Peace with us. Kapag nalugod ang Diyos sa atin, kanyang pinagkakasundo maging ang mga kaaway natin. Jacob's enemy was his elder brother, Esau. Ang kaaway ni Jacob ay ang kanyang nakakatandang kapatid na si Esau. He wanted to kill Jacob. Gusto niyang patayin si Jacob. Then in Genesis chapter 32, Jacob hold God and he said, if you don't bless me, I'll not let you go. Kaya sa Genesis, hinawakan ni Jacob ang Diyos at sabi niya, kung hindi mo ako pagpapalain ay hindi kita bibitawan. So his eagerness, his desire make God pleased. Kaya ang kanyang pagnanais ay naging kalugod-lugod sa Diyos. That's why God blessed Jacob and Jacob had a peace with Esau. Kaya pinagpala ng Diyos si Jacob at nagkaroon ng kapayapaan si Jacob at si Esau. So when we please God, even our enemies become our friend. Kaya kapag nalugod ang Diyos sa atin, kahit na ang ating mga kaaway ay magiging ating mga kaibigan. Let's look at Daniel chapter 3. Tingnan po natin sa Daniel chapter 3. Daniel chapter 3, verse 16. Daniel chapter 3, verse 16. Here are three friends of Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Andito po yung tatlong kaibigan ni Daniel na sina Shadrach, Meshach, at Abednego. And that time, the king they became captive in Babylon. The king of Babylon was King Nebuchadnezzar. Sila ay naging alipin sa Babylonia at nung panahong yun, ang hari ay si Haring Nebuchadnezzar. And he forced all people to worship his idol. At pinwersa niya na ang lahat ng mga tao ay sambahin ang kanyang idol. Then these three friends rejected. Pero itong tatlong kaibigan ni Daniel ay hindi sila sumunod. So King Nebuchadnezzar becomes their great enemy. Kaya si Haring Nebuchadnezzar ay naging kanilang kaaway. The verse 16, would you read? Sina Shadrach, Meshach, at Abednego ay sumagot sa hari, O Nebuchadnezzar, hindi namin kailangang sagutin ka sa bagay na ito. We have no need to answer you in this matter. It means our answer is very clear from beginning to the end. Hindi namin kailangang sagutin ka sa bagay na ito. Ang ibig sabihin nito, maliwanag na ang aming kasagutan mula sa umpisa hanggang sa wakas. No matter what you say, we will not worship your idol. Ano man ang iyong sasabihin, hindi namin sasambahan ang inyong idolo. The, Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan.
Ano man ang iyong We sasabihin will not ay worship your idol. ano man ang iyong sasabihin ay hindi namin sasambahin ang inyong Diyos-Diyosan. Verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung mangyayari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa hurno ng nagniningas na apoy, ay hayag sa iyong kamay, O Hari. King Nebuchadnezzar said, if you don't worship my idol, he will put these three friends to the fiery fire. Kaya sabi ni Nebuchadnezzar, kung hindi mo sasambahin ang aking Diyos-Diyosan, ay ilalagay ko kayo sa hurno na nagniningas na apoy. But they believe that even though we are in the fire, God will protect us. Pero naniniwala sila na kahit andun sila sa hurno na nagniningas na apoy, ay poprotektahan sila ng kanilang Diyos. What do you think? The Nebuchadnezzar probably get more angry. Ano yung sa tingin mo? Tingin ninyo, mas magagalit ba si Nebuchadnezzar o hindi? He probably got Ay, angry more. si Nebuchadnezzar ay mas magagalit. Then the verse 18, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni sasamba man sa rebultong ginto na inyong ipinatayo. So, this is a true faith. Ito po yung tunay na pananampalataya. It means, even though God doesn't protect us, we are ready to die. Ang ibig sabihin nito, kahit hindi tayo protektahan ng Diyos, handa tayong mamatay para sa Even though Diyos. God doesn't bless us or doesn't protect us, we will not worship your idol. Kahit hindi kami pagpapalain o poprotektahan ng Diyos, hindi kami sasamba sa iyong Diyos-Diyosan. Their faith really make God pleased. Ang kanilang pananampalataya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Their solid attitude about their Christian life really please God. Ang kanilang attitude sa kanilang Kristiyanong pamumuhay ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Their strong faith please God. Ang kanilang matibay na pananampalataya sa Diyos ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Then, finally, what happened? King Nebuchadnezzar becomes between the King Nebuchadnezzar and three friends, there are peace. Kaya anong nangyari sa huli? Nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga tatlong kaibigan ni Daniel at ni Haring Nebuchadnezzar. Let's look at the last verse in chapter 3, verse 30. Tingnan mo natin ang ating last verse sa chapter 3, verse 30. When the three friends were put in the furnace, the Jesus protected them. Nung ang tatlong kaibigan ni Daniel ay nandun sa hurno ng nagniningas na apoy, pinrotektahan sila ng Diyos. Jesus Ni Jesus. protected them. Pinrotektahan sila ni Jesus. So when they got out of the fire, Nebuchadnezzar really got amazed. Kaya nung nakalabas sila sa hurno ng nagniningas na apoy, si Haring Nebuchadnezzar ay sobrang namangha. Because even one hair was not burned. Dahil kahit isang buhok man lang nila ay hindi nasunog. That's why he really admit the God of three friends of Daniel is true God. Kaya tinanggap niya na ang Diyos ng tatlong kaibigan ni Daniel ay ang totoong Diyos. That's why the verse 30, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Nang magkagayoy, itinaas ng hari sa katungkulan sina Shadrach, Meshach at Abednego sa lalawigan ng Babylonia. Yes. The King Nebuchadnezzar and God raised them up more. Kaya si Haring Nebuchadnezzar at ng Diyos ay itinaas silang tatlo. And there is a peace between king, the enemy, and the three friends. At nagkaroon ng kapayapaan dun sa kinaharing Nebuchadnezzar at ng tatlong kaibigan ni Daniel. Pastor, my father is my enemy. My husband is my enemy. They don't want me to attend the church. Pastor, yung aking asawa, yung aking tatay ay aking mga kaaway at ayaw nilang pumunta sa church. My boss is my enemy. Ang aking boss ay aking kaaway. My neighbor is my enemy. Ang aking kapitbahay ay aking kaaway. Then, before we do something to recover the relationship with them, we have to please God first.
Kaya bago natin gumawa ng mga bagay upang ilapit sila sa Diyos, kailangan muna nating maging kalugod-lugod sa Diyos. Because the Proverbs chapter 16 verse 7 says, when a man's ways please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. Dahil sabi sa kawikaan, kapag ang paraan ng tao ay naging kalugod-lugod sa Diyos, kahit na ang kanyang kaaway ay magkaroon sila ng kapayapaan. So, when we please God, many people, even our enemy, will get salvation. Kaya kapag naging kalugod-lugod tayo sa Diyos, kahit ng ating mga kaaway ay magkakaroon, makakatanggap ng kaligtasan. So we have to do our best to please God. Kaya kailangan nating gawin ang ating lahat ng ating mga kaya upang maging kalugod-lugod sa Diyos. Let's look at the 2 Corinthians chapter 5. Tignan po natin sa 2 Korinto, Kapitulo 5. 2 Corinthians chapter 5 verse 9. 2 Corinthians chapter 5 verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Yes. Whether present or absent, it means whether we live or die, what we have to do is to please God. Kaya't maging nasa tahanan man o malayo sa tahanan, ang ibig sabihin, kahit na tayo ay buhay o mamatay, ang ating mithiin dapat ay bigyan siya ng kasiyahan. When we please God, we will receive the wisdom. Kapag naging kalugod-lugod tayo sa Diyos, bibigyan niya tayo ng karunungan. And we can even receive the physical blessing. At maaaring makatanggap rin tayo ng mga physical na pagpapahala. And we can be used by God. At maaari tayong magamit pa ng Diyos. And even our enemies will get salvation and we're gonna have the peace. At kahit ang ating mga kaaway ay magkakaroon ng kaligtasan at magkakaroon tayo ng kapayapaan kasama nila. So let's go back to the Ecclesiastes chapter 7, Balik po tayo sa Ecclesiastes chapter 7, verse 26. verse 26. Ecclesiastes chapter 7, verse 26. I find more bitter than the death, the woman whose heart is snares and nets, whose hands are fetters. Natuklasan kong mas mapait kaysa kamatayan ang babaeng ang puso ay may silo at mga bitag. If we are tempted by Satan, our Christian life will be dead. Kapag tayo natukso ni Satanas, ang ating Kristiyanong pamumuhay ay maaaring mamamatay. Even though we want to go forward, we cannot do it. At kahit gusto nating mag-move forward, hindi po natin magagawa yung bagay. Even though we want to live for God more, we cannot do it. Kahit gusto nating mabuhay na sang-ayon sa kalooban ng Diyos, hindi po natin ito magagawa. Then he who please God shall escape from her. So when we please God by faith and by our Christian life, we'll be blessed. At ang nagbibigay lugod sa Diyos ay tatakas sa Kanya. Kaya kung tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, tayo ay pagpapalain ng Diyos. So we have to think how to please God. Kaya kailangan nating pag-isipan, paano ba natin malulugod ang Diyos? Not to complain and to overcome with the faith, the overcoming the trials with the faith. So these, through our Christian life, we really hope, I really hope and pray we please God more. Kaya iisipin natin, paano ba ako hindi magrereklamo sa Diyos? At paano mapagtatagumpayan ang lahat ng mga bagay sang-ayon sa pananampalataya sa Diyos? So sa pamamagitan ng ganitong Kristiyanong pamumuhay, ay malulugod natin ang Diyos. Tama po ba? Let's pray together. Tayo po'y manalangin.